Kabilang sa mga pinakaapektado tuwing bumabagyo ang mga senior citizen at ang mga may karamdaman. Sa Parañaque, ilan sa kanilang hindi na nagawang lumikas kahit baha. Nakatutok live si Maris Zumali. Maris? Mel, hindi pa man tuluyan nakakabangon mula sa bagyong Krising. Heto't hinihila na naman ng mga panibagong bagyo ang habagat na mayat-maya kung humagupit dito sa Parañaque. At gaya nga ng sinabi mo, sa tuwing sila ay babahain, isa sa pinakaapektado ang mga senior citizen. Dahil nasa loob ang bahagi ng Sitio Libho sa Barangay Santo Niño, Parañaque City at dahil sa kitid na mga daan, mahirap puntahan ang tahanan ng 80 anyos na si Arsenia. Pirmi na lang din siya sa kanyang kama dahil sa sakit. Kaya naman nang bahain, pinili niyang wag nang lumikas at iniangat na lang ang kanyang kama. Anong nangyari sa amin, nahananan kita. Sa hirap kasi ng buhay namin. Wala kami mga trabaho. Tulad nyo, wala kaming pagkain. Hindi wala eh. Nang tatag-ulan, hindi kami makatrabaho. Matagal pa ito matanggal. 2 buwan bago matanggal yan. Kaya iniisip ko yung kapatid ko kasi baka mamaya malit to. Mahal na mahal ko siya kasi may Alzheimer po kasi siya eh. Ayaw po niyang lumipat eh kasi nag-aalala daw po siya sa kanyang mga gamit. Kahit na mga aabubot po yan, ayaw niya pong umalis. Lalo na yung mga alaga niya. Namatay na nga lang po yung mga aso kasi nalunod. Ang nararanasan po natin sa ngayon bahagyang ambon, pero hindi pa po tuluyang humuhupa ang baha rito. Ang sinasabi ng mga residente rito, inaabot po hanggang 2 buwan ang baha rito bago tuluyang humupa. Mas masaklap mga kapuso ay kung makikita po ninyo, hindi lamang po ito tubig, no? Kitang-kita natin kung gaano karaming basura, dumi. Ang problema rin po rito, wala raw pong maaagusan yung tubig dito dahil wala naman daw drainage. Kasi to private property, itong lote. Kaya wala pong magawang paraan ng government ni Kapitan. Nakikitira lang po kami. Natatakot naman din po, may binibigay yung barangay ng gamot para sa daga, sa baha. Baha rin sa katabing Area 1 Extension. Kaya hindi madala sa ospital ang 74 anyos na ina ni Mayflor na si Nenita. Meron po siyang breast cancer, tapos mahina na rin po siya. Pag naglakad, hinihingal na siya. Sobrang hirap din, syempre, nakakapagod pag yung mayat-maya, linis ka, baha. Sana masolusyonan tong ganitong sitwasyon namin dito na lagi kaming binabaha. Pinili na rin wag lumikas ng 6 na magkakapatid na senior citizen ito dahil sanay na nila at may second floor naman. Pinagtulungan na lang nilang iangat ang mga muebles at kasangkapan sa bahay. Siyempre yun, nanginginig kasi kaya anong edad na namin, ang sasakit na ho sa katawan. Mahirap na kaming maglabas-labas. Kinerbiyosa po lahat. Puro senior ho ang kasama ko. Lilig pa lang namin umulan. Nagigising na kami kahit na anong oras, kapares ng isang gabi. Alauna ng gabi, umulan. 2:00, nasa baba na kami. Kasi natatakot po kami kasi baka pumasok, lumaki yung tubig. Naka-ready na kami. Kakalunat po kami ng trauma. Ang sinisisi nila sa baha. Yung paggawa lang nito siguro yung kalsada. Kasi mula nung tinaasan yon, hindi na talaga umaano. Dati hindi naman masyado nadulas ako doon. Kaya yun ito, namamaga yung aking tuhod. May mga nagmamagandang loob namang nagdadala ng tulong gaya ng palugaw na ito sa mga residente ng Sitio Libho. Mel, sa mga sandaling ito ay tumigil na muli ang ulan at maganda yan dahil kahit papano ay humuhupa ang baha at hindi rin sila mangangamba na baka tumaas na naman yung tubig dito sa tabing ilog. Sa ngayon, nasa 1,500 na pamilya nasa mga evacuation center at sinabi rin sa atin ng Disaster Risk Reduction and Management Office nila na kinakailangan munang magpulong ang Disaster Council para malaman kung kailangan bang magdeklara ng state of calamity sa kanilang lugar. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Barangay Santo Niño sa Parañaque. Balik sa Mel. Maraming salamat sa iyo, Maris Zumali.